Hi everyone! everyone! Welcome to Kamustahan Kamustahan PG, ang kamustahan ng Pilipinas Pilipinas at at Guam. Guam. So, yun, kamusta naman It's kayo a lahat dyan? long. Gano'n tayo katagal na Day. wala? Almost 1 month na, no? 3 weeks na, no? It's So, been months talaga na hindi tayo it's been a nagpapag- month. A month. A month. Yeah, a month. Yeah. Huh? So, 1 bakit month? 2 bakit months? almost 1 month tayo na wala? Una, kasi Birthday na! nag-birthday si Doc Gab, so medyo, alam mo yan, na-busy-busy tayo. Yeah, For the busy na most part, kumain lang naman kami with the family. And at the time, may bisita din yung family ng friend namin. So medyo, inasikaso muna namin yun, and yung dad ko actually is nasa Philippines at the time. So basically, napagkasunduan namin na asikasuhin muna yung mga yun, and then Yes. saka na lang kami mag-celebrate pag balik nila. And right now, actually, may family ulit ako na nasa Japan. So, ingat kayo dyan. And we'll see you guys pag Enjoy! balik. Enjoy nyo yung Japan. So, yun. And then, pagka-birthday ko, dumating naman yung Halloween. And Halloween? it was Clarissa's first time na mag-spend ng Halloween dito Yes, sa first sa time US. kong na-experience. So, Ang ganong Halloween Yeah. trick or treat in the yeah. mall. Kasi sa Philippines, walang trick. I mean, I don't know if may trick or treating sa Ngayon Philippines. meron na pero... Pero dito kasi talagang sinaselebrate yung trick or treating. Nagpunta kami sa mall, nakita niyo yung mga tao na nag-cosplay. And super costume talaga So, sila. no? super effort talaga. And Super then effort. bawat store, mamimigay ng candies, With chocolates. anime something. Oo, no? yeah. Next year, Next year gusto niya. So next year gusto niya mag-cosplay. So yeah, we'll see we'll see. kung anong gawin natin for next year. And then at the time then, this week, it's been couple weeks, na-addict din kami sa Pop Mart craze. So hindi Pop lang Mart! pala labubu. So merong na bumili kami ng macarons, na bumili kami ng Labubu. Haba Seeds. Yeah, Haba Seeds. now, ano yun? Fallen Wild, malaki Cry and Baby! maliit, Cry Babies, bumili siya ng Cry Babies. And hopefully sana Royal Molly. Yeah, may parating na 400%. Secret! Oh, yeah. I mean, all of these are for Christmas naman. So, marami na kami binalot actually. And other stuff pa. Anyway, yun. So, and then, within that period, may dumating din na akong friend. Si Doc? Shout out ulit kay Doc? Ana Karenina. Doc Honey. Cruel. So, she was here for 4 days. So, day 1, nag-Picas Cafe kami, Micronesia Mall, TFS, and then nag-dinner kami sa the beach bar. And super enjoy naman si Honey. So, and then day 2, Micronesia Mall again. Then, kasi meron parang draw na nangyari. Kasali kasi kami doon. Although, wala lang naman tayo naman. Pero, okay lang. Well, Experience. better next time. Yeah, better luck next time. And then nag-tennis kami doon for breakfast. Then punta kami to Lovers Point, Don Donkey, nag-enjoy siya sa Yeah. shopping niya. And then Lotte Hotel, actually may pick up na kami pero in-enjoy na rin namin yung vicinity. And then day 3 was a Sunday. Sumimba kami. Usually nagsisimba kami sa St. Anthony's dito sa Tamuning. And then for some reason, she needed some sort of batteries para doon sa weight scale niya. So nagpunta kami ng Home Depot. Nag-shop siya ng konti sa GPO. Nag-enjoy kami sa aquarium, Guam Aquarium, doon sa Tumon. Kasi And then- nag-feed ng mga And then nagkataon pa rin, was feeding the sharks sharks. at the time. Yeah. And then nag-dinner kami sa Manangpika. On her last day, we went to, kasi niyayabang ko kasi sa kanya na parang ganun kasarap yung dapat may ganun star, kasarap? Michelin star, yung rice and ramen. So we Ah. had brunch at rice and ramen. And yun nga daw, pati si Hani sabi niya, number 1 niya na natikman so far dito is yun nga yung rice and ramen. And then nag-Round Island kami. For dinner, nag-Orsayam kami, which is yun naman yung favorite ni Thai. Alexa. Thai food. Thai food. And then yun naman yung naging number 2 ni Hani. So, shout out kay Hani. Hope you had I miss you. the time of your life. The island is very beautiful. She is excited to come back next year daw. So, yeah, we'll see. And then after noon, nag-birthday, nandun naman kami. So, happy birthday ulit kay Amari. Belated happy birthday. She's another Disney princess. Dalawa silang Disney princess. Talagang lagi mo Yeah. si Disney. And then, yeah, nag-advance Christmas shopping na kami mostly sa Macy's and DFS.
Actually, may pinabili din kami kay Hani na dinala niya rito. So, thank you ulit nga pala, Hani, for bringing some of the gifts. And yan, ang dami namin binabalot. Although wala pa kaming tree. Yeah, wala pa kami Christmas Balak pa tree. namin, gusto ko sana ng real Christmas tree, pero parang ayaw niya. So, Yeah. baka maghanap na lang kami ng fake na Christmas tree in the next couple of weeks. Either way naman, accessible naman, meron naman sa base or sa Home Depot. Anyway, so yun. That's the main reason bakit wala kami this past couple weeks. Almost a month na. And then, Shopping. mostly shopping, yeah. And then, meron kaming isang update doon sa Pabangayan Borderlands. Isa lang. Medyo wala kami masyado nakikitang bago pero lately. Pero ito, isa. This one Ano yan? is Magla. Angel Elixir by Mugla. Magla. It's a EDP. Ito yung nakikita nyo na parang star na hindi siya nakakatayo yung bote. Hindi tumatayo. Hindi nakakatayo yung bote nito. Parang ito. Sana may gulo. Yung EDT, medyo light yung color. Pero itong EDP, ito yung dark. So, spray natin isa. Try mo ba din yun? Yeah. Spray natin isa. Nakuha Yeah. ko na no? It's very cashmere. It's very amoy mayaman. Amoy, oo. Amoy Pag luxury. gusto mong mayamang amoy. Parang magsha-shopping ng shop till you drop type na amoy. Yeah. And yeah, it's for women. It's very cashmere, very luxurious. Amoy independent woman na kayang bilhin lahat ng gusto niya para sa sarili niya, hindi niya kailangan ng tulong. Yun, independent woman. Tama? Yeah. Correct. Correct? Okay, so yan, dagdag. Go Ay, for... teka. Would you keep or ibigay sa Borderlands? Keep. Keep! So, sorry na lang, So, guys. keep. No worries. No. Yung bag Oh. naman is sobrang puno na. I mean, siguro dagdagan ko na ng 3 yun and then good to go na. Pwede na ipalaro. So, malayo pa naman ang next year, March or April. So, yeah. Habang may Borderlands, sabahan nyo. Hindi pa namin alam kung saan gaganapin. Either, dalawa na lang yun. Either sa Talisay or sa Family and Friends ulit. Yeah. Yun, Maybe dalawa. family na lang muna ulit. Or family. Or Yeah. sa'yo, We'll family. see. Pag-usapan pa natin yan in the future. Okay? So, dito sa US, we have big news. Trump, basahin ko to. Online. Trump is the president of the United States of America again. So, yeah, nanalo ulit si Trump. So, may pros and cons naman to. Para sa akin, it's good. Kasi in these times na medyo alanganin yung relationships between other countries and masyadong maraming wars going on, you need somebody na, kudos to Kamala Harris for her knowledge and leadership, pero kailangan mo ng someone na siraulo din. Kasi hindi ka pwedeng elegante pagdating kila sa mga Russian leaders, sa mga North Korean leaders, sa mga Asian countries na always on the go para makatake advantage sa kapwa nila. So, kailangan mo ng isang gago din para hindi mag-take advantage yung mga ibang countries, especially China. So, kasi nung time ni Trump, siya yung nag-initiate nung trade war against China. So, okay na rin. And by the looks of it, gumaganda nga yung stocks, gumaganda yung market ng US, gumaganda yung economy. So, ngayon pala nararamdaman na namin via cryptos and whatnot. So, yan. It's a good thing. Although, ang con naman is, he's not very inviting sa immigrants. Which is, wala na rin kami pakialam doon kasi total nandito naman na siya. And to be honest, yan nga, nakakuha na ulit siya ng schedule for the last, yung last na part ng, yung fingerprints. Mahigpit si Trump sa mga ano. Yeah, may si Trump sa mga immigrants. So, good luck na sa mga susunod na gustong mag-migrate. For sure, magkakadelay-delay na naman yan. So, kasi nga, yun nga, minimize na yung pumapasok. Pinapauwi niya yung mga ano. And yun nga, marami siyang papauwiin. Ikaw, anong feeling mo dito kay Trump? Wala akong masabi. Wala masabi? Okay. Oo, kasi first time ko lang siyang Yeah, second term naman na niya to. Ikaw. Yun lang yung sabi, yun yung piece ko. Yun yung
I mean, okay naman siya. At least okay na, Economically. nandito na ako. At least ikaw nga, nandito ka na, wala ka nang pakialam. Basta, Mm. sarili mo na lang isipin mo, mag-work ka na lang kung Yeah. gusto mo. And And then, cryptos. Cryptos is good kasi nga, yun nga, K-drama. pro-crypto siya, Okay. which is very important para sa amin. And then, Typhoon. okay, news So, sa maraming Philippines, typhoon. na dumaan. Yes, so, Christine, Manny, ano yan, Pepito. The recent typhoon has affected over 1 million families across 8 regions, causing significant damage and prompting evacuations. yeah, so, we've been here before, paulit-ulit na Ay. flood control. Ang dami yung leaders na nagmamagaling, pero by the end of the day, pag umulan, wala. So, yun. Oy, ano nga pala, may nakita akong picture noon na tumutulong si Lenny. Ay, oo. Nasa baka siya mismo tumutulong. How about, iluklok natin si Lenny ng one time. Kung hindi siya magaling, sige, iluklok niyo si Kibolay kung gusto niyo. Bigyan niyo lang si Lenny ng isang chance. Isang chance na lang. Tingnan natin kung if she's not doing any better than these clowns na nauna. Sige, palitan niyo kahit si Kibolay ipalit niyo. Bigyan niyo lang ng chance si Lenny. Yun lang masasabi ko. Anong masasabi mo sa mga baka-bakang yun? Flood control. Flood control. So, sobrang, ano, And our prayers go to the ones Yeah. na nasa Salanta. Especially doon sa Batangas, doon sa Sampaloc area. oo. Pa north, maraming nasiraan. Sa Bicol. Yeah, sa Bicol. Doon sa Talisay na namin. meron din. Batangas, yun ang So, mga masyadong natamaan ng... So, prayers sa inyo. I Mga tried to disaster help. talaga. Marami akong, hindi ko na sabihin, pero I try to help most. Hanggat kaya namin. Pero yun nga, prayers to all you guys. Prayers, so. And yun. Rest in peace nga pala, one of my favorite teachers, Miss Bravo. She recently passed away. Correct me if I'm wrong, but it's from one of my classmates. She passed by due to an aneurysm daw. Rest in peace, condolence to the family. Condolence to the family. Yeah. She was one of the teachers that saw something special in me. So I really like Miss Bravo. Yeah. So, Ayan, and then for hindi pang- matapos-tapos na pang issue. closing natin for today sa Philippine problems yan. Hindi matapos-tapos na issue. Is the Duterte, fiasco. The Duterte fiasco. Una, nililitis nila yung Death Squad on War on Drugs. the death squads on war on drugs. Obvious naman na nag-utos siya, napatayin yun. Sabi niya, aakuin niya yung aakuin niya yung mga sinabi niya and mga ginawa ng mga pulis niya. Pero ayaw niya makulong. Ano na ba nangyari Kasi sa nga, Pinas? matanda, dati siyang presidente, pero hindi ibig sabihin nun is makakatakas na siya from the bad decisions na ginawa niya. I mean, oo, sige. Salot yung mga adik-adik na yun. Pero, like I said, meron akong pinsan, adik siya, hindi ko rin siya gusto kasi nga adik siya. Binaril siya for 10,000, pero may anak at asawa yung tao. Yeah, which is Oh, ito pa isang example. Robert Downey Jr. Let's example lang. Robert Downey Jr. was naging heavy on drugs siya. Naging addict talaga siya. Ngayon, doon sa terms doon sa style ni Duterte, kung nagkataon, nasa Duterte yung presidente niya, pinatay na siya, Robert Downey Jr. Pero look at him now. Nag-rehab siya, naging Iron Man siya, binuhay niya ang Disney, or whatnot, or Avengers, or Marvel. He did a lot more great stuff after nung na-rehab siya, imbes na kung pinatay na lang siya. Isang example lang yun. I mean, I'm just saying, ngayon, kung for sure, maraming brainwash yan na tama si Duterte. Ito lang ang question ko. Sino kayo para humusga na patay ng isang tao? Kahit sino makasalanan. Sino ka para humusga na pumatay ng isang kahit sinong tao? Kung Diyos nga, nagbibigay siya ng kapatawaran at second chance sa mga anak niya na napariwala. Sino ka para
para pumatay. Gets mo? Yun lang yun. I mean, let's keep it civilized. Yeah. Follow your faith. Kung sino man ang Diyos nyo, siguro wala naman siguro ang Diyos na nagsasabi na bigla mo na lang patayin yung nagkasala. Yun lang naman. And the second thing from the Duterte fiasco is, From unity to animosity. so this is mostly concerning VP Sara and Bongbong Marcos. So parang kumbaga sasabi lang na friendly sila before, then ngayon magkalaban na. Wala akong kinakampihan sa dalawa. Hindi rin ako Marcos fan. I mean, although I think I'm leaning towards na sobra naman yung ginagawa nila ng mga Duterte kasi nandyan na yung nagla-live video siya ng yung huhukayin daw yung tatay. And parang sobrang dramatic. And then yung Ngayon, patayan na daw. and then yan may mga threats na May mga pag threats. namatay daw siya, ipapapatay niya daw si Mama. Sobrang hindi na siya professional. Para sa akin, hindi na siya professional and sobrang under the uncalled for na yung ginagawa. Sabihin na natin na oppress ka, Sara, pero para sa akin, parehas lang kayong walang ginagawa mabuti para sa bayan. Nagbabangayan lang kayong dalawa habang yung mga tao nalulunod sa baha. Yun lang ang nakikita ko. Isang one time pa, nagpunta ka pa ng Germany, nung bumabaha na. Kaya, bad shot kayong pareho sa akin. So parang, please lang, magtrabaho na lang kayo. Ano masasabi mo? Yeah. Sa unity na yan, sa animosity na yan. Ganito na lang, pagbigyan nyo si Lenny, kahit isa lang. Isang term lang si Lenny. Ako, wala akong masabi ano nangyari sa Pinas. Pagbigyan nyo na, isang term si Lenny. Kung hindi siya mas magaling doon sa dalawang kupal na yan, sige, palit nyo si Kiboloy kung gusto nyo. Basta, bigyan nyo lang ng chance si Lenny. Yun lang. Yun lang. Yeah. Bigyan na lang ng Bigyan nyo lang ng chance si Lenny, kahit isa lang. So yun, okay naman kami. Okay naman kami dito. Del Fierro family, Potenciano, mga family ko dyan, mga relatives ko, classmates niya, friends from work, friends from Lifeline. Nakita ko nga pala yung Lifeline doon sa Yun. nakita ko yung Lifeline, yung pinick up nila yung isang staff ni Sara. Sila yung pumick up from veterans, dadalhin sa, ano ba? Correct me if I'm wrong, from veterans, yung staff ni Sara dinala to St. Luke's. So, good job guys. Kudos, Lifeline. Yeah, Lifeline is one of the best ambulance services in the Philippines. I was a doctor there for 4 years. 4 years na ba? Anyway, so yeah, kudos to you guys. So, till then, see you guys See you next next week. Hopefully, pero I think maybe next 2 weeks and then magpapahinga muna kami Yeah. kasi we're gonna take advantage of the Christmas season. Although Enjoy tatawag-tawagan namin. pa rin naman namin sila Mami Del Fierro, sila kuya niya, and then and my family naman is nandito naman yung family ko, so okay naman kami. So let us know if you have any comments, opinions, or may information kayo na gusto i-correct sa amin, and just let me know, comment below. Please like, Please like, share, subscribe to our channel. Ilalagay ko rin to sa YouTube. So, yeah. Okay. So, see you guys next week. Bye. Next week. Bye.